BJ Pascual may ibinunyag tungkol kina Denise Julia at Christine Hermosa. Sige. Nanggigigil pa rin ako. Wow. Nanginginig ako ngayon. And kilala ko to. Kilala mo to. Ganito ang reaksyon ng sikat na celebrity photographer na si BJ Pascual nang buksan niya ang isang mainit na usapan tungkol sa Filipino R&B singer na si Denise Julia na siyang bahagyang ikinadawit din ng pangalan ni Christine Hermosa. Sa kanyang pag-guest sa isang podcast kamakailan na itanong sa kanya kung sino ang maituturing niyang worst celebrity model to shoot. Diretsahan niyang isiniwalat ang di umano pagiging unprofessional ni Denise at naikwento nito ang hindi magandang karanasan niya sa singer at hindi nagpaawat si BJ na sabihing hanggang ngayon ay pinanggigigilan niya ito. I'm very candid about this. Like the worst person I shoot before was Christine Hermosa. But now this is the very recent. Ito na yung bago kong worst. Kasi si Christine Hermosa is an angel now. This one kasi many levels professional and financial. Okay, nanggigigil pa rin ako hanggang ngayon. Like kaya kong sabihin kung sino siya. So si Denise Julia, panimula ng celebrity photographer. Pagbabalik tanaw ni BJ, nagsimula lamang niyang kamuhian si Denise Julia nang minsan itong lumapit sa kanya para kunin siyang photographer sa ilalabas nitong album cover. Inamin ni BJ na may mga naririnig na siyang hindi magagandang kwento tungkol kay Denise bago pa man sila magkausap, pero mas pinili niyang ituloy ang proyekto dahil sa kagustuhang makatulong at masubukan ang isang bagong karanasan. Her manager JV called me many times. At that time, I was very creatively burnt out and parang looking for something new to do, so I was like, oh my god, yes, I'm a fan of her music. Nagdala pa si BJ ng mga kaibigan at isang kilalang designer para makatulong sa proyekto at karamihan sa mga ito ay pumayag kahit libre. Gayunpaman, hindi natupad ng kampo ni Denise Julia ang mga napag-usapan lalo na sa aspeto ng pagbabayad. So everything came for me from my end. Even the top designer in the TV production, si Princess Barreto. I got her on board to do this for free essentially. Ang babayaran na lang nila is manpower and materials. There is no talent fee. This is charity work na. Planado na raw ang lahat, nakabook na rin si BJ ng studio, maging ang kanyang team ay handang-handa na rin sa photoshoot na gagawin nila kay Denise Julia nang walang kaano-anong tumawag daw ang manager ng singer sa manager ni BJ para ipakansela ang nakaschedule nilang photoshoot. This is one day before the shoot. Kasado na lahat. We booked Gamma. 80,000 pesos yung rent. We're doing 4 sets in one big studio. So sabi ng manager ko, they want to cancel the shoot. The reason was nag-flake daw yung hairstylist nila. So sabi namin, oh, we can contact a list of girl we know the best hairstylist in the industry. Kwento pa niya. Dahil sa kagustuhan ng team ni Denise Julia na i-cancel ang nakatakdang shoot, minarapat daw ni na BJ na ipaalam dito na malaki na ang kanilang ginastos at kailangan na nila itong ipabayad sa singer. Pero tila nabaliktad pa raw sila matapos siyang questionin ng manager ni Julia na bakit nila ikinasa ang lahat nang wala pa raw confirmation mula kina Julia. This is the day before the shoot. Kayo ang nagpumilit mag-shoot on this day. Ang ending, ayun ayaw nilang ituloy, ayaw magbayad. Nang gagalaiting kwento ni BJ. Bukod sa perwisyo na ginawa ng kampo ni Denise Julia, ang mas ikinasasama pa raw ng loob ni BJ ay hindi siya nakarinig o nakatanggap ng sorry sa singer. Sabi ni BJ, after that, I never heard from her. No thank you, no sorry, no anything. No, what happened? Just nothing. Ano ang opinyon mo sa naging karanasan ni BJ Pascual kay Denise Julia?